may nagtanong sa ating mga subscribers sa YouTube kung naman daw yung wiring. Sinunod naman daw niya yung wiring ng installation ng loud horn pero ayaw pa rin gumana. Tapos pag dinadirect daw niya, tumutunog naman yung busina niya. Yung busina niya daw kasi PIA. Para sa akin boss, ganitong gawin mo. I-check mo yung mga linya mo kung baka naman putok na agad yung fuse o kaya yung fuse na nailagay mo putol na. Tapos pangalawa boss, sa relay, check mo yun, di ba may 33,000 trigger, yung 8586. Baka naman, pag nagbubusina ka, hindi siya nagkiklik. Yan. Kung hindi siya nagkiklik, check mo yung wire, baka naman putol yung wire, kaya hindi siya nagtitrigger. Ngayon, kung nagtitrigger, okay naman yung linya buo, check mo yung relay, baka naman yung relay sira, kasi hindi na nagtitrigger yung relay. So ngayon, kung okay naman na tayo doon, check mo yung pinaka-experience ko talaga, kaya hindi tumutunog, tama naman yung wiring. Alam mo yung wire galing sa battery papuntang 30 ng relay. Kailangan yan pag busina boss, gawin mo number 16. Yung mga auto wire gamitin mo, number 16. Kasi sa tagal ko na nagkakabit niyan, na-experience ko kasi na pag yung wire na ginamit mo, mahinang klase, hindi siya talaga gagana. Papansin mo yung wire, iinit lang yun, yung galing ng battery papuntang 30. Umiinit lang yung wire. Pag mahina yung klase na wire, pangit na wire, or yung local, iinit lang yan. Kung iinit lang siya, pero wala siya ibabato. Kumbaga parang yung busina mo, parang alam mo yung piyok, pumipiyok. Yun. Tapos again, syempre, kung okay naman yung wire mo doon, i-check mo rin yung output, yung 87, yung papuntang, positive papuntang loud horn mo. Dapat, sabihin natin, 16 din yung wire. Yan. Kasi 18 medyo, pwede na pero alanganin. Mas maganda talaga doon, number 16 na gauge na wire. Yan. Tapos pag na-check mo na lahat yun boss, yun, try mo gawin yung sinasabi ko para malaman natin kung gagana. Kasi nandun lang yun lang yung mga factors na pwedeng maka-apekto ba't hindi gumagana yung busina mo, samantalang tama naman yung wiring mo. Yan. It's either walang trigger yung 8586 o kaya may problema sa linya. Kasi sa ganito, minsan nagkakabaliktad yan hindi pwedeng magkabaliktad yung 8586. Yan. Tapos ngayon, check mo yon. O kaya naman kung mayroon namang output, may supply naman yon, testerin mo. O kaya mayroon naman, check mo yung relay. Baka busted na yung relay, hindi na siya gumagana kasi ayaw niya mag-trigger. Ngayon kung wala naman doon sa dalawa, yun, i-check mo yung main, yung 30. Dapat boss ang wire niyan, number 16. Pero basta best nga yan, dapat ang ginagawa mo dyan, 14. Ang main mo, 14, tapos maglagay ka ng fuse mga 10 ampere. Tapos yung 87 na output mo, yung positive nun, gawin mong 16. Mas maganda kasi boss, hindi naman sobrang papelawar. Mas tamang wire kasi yun para sa busina. Kasi mataas yung wattage ng mga busina. Kaya yung wire kapag mahina, nagiinit. Yan. Experience ko na kasi yan boss Kumbaga nagkabit ako ng mga busina dati. Tapos mahinang wire yung gamit kasi wala akong mahanapan ng supply ng wire na maganda. Sa una tumutunog, mga hindi tumatagal ng ilang buwan, yung piyok na yung horn. Tapos ngayon pag minsan naman na experience ko, yung galing na wire, galing battery papunta sa 30 ng relay, umiinit. Pag ipindot mo, umiinit lang. Delikado yun kasi pwede pa maging source ng sunog ng motor mo yun. Lalo na yung pag mali yung mga yung kapal ng wire na ginagamit mo. So kaya ganun, napaka-importante talaga boss, alam mo yung kapal ng wire na gagamitin mo sa mga pyesa mo. Yan. Kasi ayun din yung mismang isang factor na kaya hindi gumagana dahil lang sa wiring. Tama yung wiring pero mali yung data ng wiring. Yan. Sana boss, napanood mo tong video na to para nagkaroon ka ng idea. Yan, check mo, gawin mo ulit para sigurado gagana na yan.